Makapaghandog lang mo, kung masiguro importante sa Diyos yung makapaghandog kahit ano na lang kanyang handog. Pero si Cain, si Cain, ganun ang ginawa. Pero si Abel, hindi. Pinirepair niya ang sarili niya, pinirepair niya yung handog niya. Kaya nung sabay silang maghandog, sino ang kinalugdan ng Diyos? Abel. Yung may tamang motibo sa paghahandog. Bago natin ihandog ang anumang bagay sa buhay natin, ang buhay muna natin ang ihandog natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ang sarili muna natin ang ihandog natin sa Diyos bago ang mga bagay sa buhay natin. Hello? Hindi mukhang pera ang Diyos ng Biblia. Hindi siya mahirap. Amen? Amen. Ang Diyos, kung meron mang kinauuhawan, uhaw siya sa iyong kaluluwa. Uhaw siya sa iyong presensya. Lapakan natin ang Panginoon. Before the end of time. Bago pa dumating yung, kasi darating talaga ang kawakasan ng panahon. At kung hindi magpapatuloy ang buhay pagsamba mo sa Diyos, baka hindi ka umabot sa wakas ng panahon. Baka ikaw ang unang magwakas bago pa ang panahon. Hello? Amen. Hello? Amen. Baka ikaw ang unang matapos bago pa ang panahon. Why? Hindi ka na-sustain ng iyong pagsamba. Alam nyo, kapag sumasamba ka sa Diyos, personal, pag sumasamba ka sa Diyos, kagaya ng ginagawa natin, corporate, publicly, alam nyo ba, nananariwa ang lakas mo, nananariwa ang pag-asa mo, nananariwa ang kasiglahan mo. Alam mo ba yun? Bakit? Nai-enkwentro mo ang presensya ng Diyos. Yes. Lahat na naka-enkwentro sa presensya ng Diyos, hindi na sila naging katulad ng dati. Alam nyo, ang pagsamba sa Diyos, lalo na kung araw ng linggo, ito'y isang paraan ng paghihintay sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, Isaiah chapter 40, verse 31, ang sabi ron, sila nagsisipaghintay sa Panginoon ay magpapanibagong sigla at lakas. Amen. Sila ay matutulad sa mga batang agila. Nalilipad ng lilipad, hindi mapapagod. Tatakbo ng tatakbo, hindi manlulupaybay. Bakit? Sapagkat sa kanilang paghihintay, yung lakas ng Panginoon darating sa kanila. Hello? Amen. Kaya yung mga Kristiyano na huminto na sa pagsamba sa Panginoon, ang katulad nila ay matandang hukluban na agila. Pero sa mga Kristiyanong patuloy na sumasamba sa Panginoon, umulan, umaraw, kumagyo man o hindi, may pera man o wala, malakas man at may karamdaman, nagpupursiging makalapit sa Panginoon, nagpupursiging makahipo sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Amen. Sila ho ang nagpapanibagong lakas. Palapakan natin ang Panginoon. Pangalawang pong bagay that we must do before the end of time. Verse 19. Anong sabi sa verse 19? Therefore, yun ang sabi ni Jesus. Therefore go! Dito natin gusto ko ipaunawa sa inyo. Ang tamang tawag sa mga church activity na kagaya nito, hindi Sunday worship, hindi Sunday service. Ang tamang tawag is worship service. Tignan nyo sa Biblia. Tignan nyo yung una sa verse 16, sa verse 17, di ba? They worship. Amen? After they worship, anong sabi ni Jesus? Go. Go. Kaya, pagtapos nating sumamba sa Panginoon, we are now ready to serve the Lord. Mahirap yung mag-serve sa Lord na hindi ka muna sumasamba. Amen. Saan ka kukuha ng lakas? Saan ka kukuha ng inspirasyon? Saan ka kukuha ng pag-asa? Hello? Saan ka kukuha ng mensahe? Of course, sa presensya ng Panginoon. Yes. Kaya sabi nito, when they saw Jesus, they worship Him. Then verse 19a, ang sabi ni Jesus, now, go. Kaya na after ng service natin, pinag-uuwi ko na kami. Baka dito pa kayo mananghalian, mahirap na. Maubos ang budget natin. Joke lang yun. Yun ang tama. Worship, then service. Amen. Listen, we enter in this place to worship the Lord, to worship God. Then after that, we go out to serve God to others. Kaya worship service. Hindi Sunday worship, hindi worship. Tawag dito, hindi Sunday worship. Kundi ano po? Worship service. Kaya pag may nagtanong sa iyo araw ng linggo, saan ka pupunta?
ako'y pupunta sa church, meron kaming worship service. Pagpasok natin dito, we worship God. Paglabas natin, we will serve God. Amen po ba? Amen. Hindi tayo gumaganap dito ng service. Ang ginaganap natin dito ay worship. Amen? Ang service sa labas. Hello? Amen. Sa mga taong nangangailangan sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa mga alagad, therefore go! Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, go! 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 Mamaya, umuya. Mamaya na, pagtapos. You see, the Lord Jesus Christ said to His believers, therefore go. It is the Lord also that tells us to go and tell the good news about Him. Ang Panginoon din mismo ang nagsasabi sa atin kung paano niya sinabihan ng kanyang mga unang alagad nung siya'y magbangon sa mga patay at makipagtagpo sa kanyang mga alagad sa Mount of Olive. Siya rin ang nagsasabi sa atin sa panahon ito, kung ikaw ay kanyang mananampalataya, go and tell the good news about Him. Pumayo ka! Matapos mo siyang sambahin, matapos mo siyang maranasan, matapos kang tumanggap ng lahat ng mabubuting bagay sa iyong pagsamba sa Panginoon, matapos kanyang pagkapalain, pumayo ka at paglingkuran mo ang iyong kapwa. Yun ang totoong pagsamba. Hello? Amen. Ang totoong pagsamba, lahat ng naranasan mo, natanggap mo sa Panginoon, ay ibabahagi mo sa iba. Pero pag sinasarili mo lang yan, linggo-linggo, hanggang sa sarili mo lang, hindi mo sinishare, hindi ka humahayo. Ang tawag sa iyo, religyoso. Hindi ka Kristiyano. Amen? Amen. Tanungin mo katabi mo, religyoso ka ba o Kristiyano? Ang Panginoon mismo, sinasabi niya sa atin ngayon, we must go and tell the good news about Him. Ano ba ang good news about Jesus Christ? Ano ang mabuting balita na dapat natin sabihin sa iba tungkol kay Jesus Christ? Listen. Number 1, Jesus saves. Si Jesus ay nagliligtas. Amen? Amen? Amen. Kung ang mga tao makakasalubong natin, sa tingin nila, nasa bingit sila ng panganib, kailangan nila si Jesus. Siya makapagliligtas nila. Pangalawa, Jesus heals. Si Jesus ay nagpapagaling. Amen? Amen. Kung paano nagpapagaling sa Lord, hanggang ngayon, nagpapagaling ang Panginoon. Walang sakit at karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. Yan ang sabihin natin sa mga tao, sa ating paghayo. Matapos tayong sumamba sa Panginoon, matapos hipuin ng Diyos ang buhay natin, matapos tayong pagpalain ng Panginoon, we will go out. We will mingle. We will socialize to other people. And we will tell them the good news about the Lord Jesus Christ, that Jesus saves, Jesus heals. Number 3, forgives our sins. Si Jesus nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Maraming mga tao kaya humahantong sa pagkapakamatay dahil pakiramdam nila sila ay masyadong kondenado. Pakiramdam nila wala ng pag-asa. Pakiramdam nila hindi na sila magbabago. No! The good news about Jesus na dapat malaman ng mga tao, si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. Gaan naman kaitim, kalaki, kabigat, karami ang kasalanan mo, ang Panginoon kaya kang patawarin. Na kapag lumapit ka sa Kanya, as if hindi ka nagkasala. As if hindi ka nadumihan. Palapakan natin ang Jesus delivers people from bondage of the enemy. Si Jesus ay nagpapalaya. Ikaw ay alipin ng alak, sugal, sigarilyo, anumang masamang bisyo o galit. Ikaw ay alipin ng kahirapan, kailangan mo si Jesus. Si Jesus ang magpapalaya sa iyo. Amen! Hallelujah. Ano pa? Jesus blesses life. Si Jesus nagpapala ng buhay. Kung lalapit ka sa Panginoon, kung ikaw ay mahirap, totoo kang lalapit sa Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya, sasamba ka sa Kanya, maglilingkod ka sa Kanya, kayang baguhin ni Jesus ang kalagayan ng buhay mo. You will never be the same again. Tingnan niyo po yung lalaking poses ng masamang espiritu na nakatira na sa libingan araw at gabi, natutulog sa mga nicho. Ang mga katabi ay mga kalansay, mga bungo ng tao. Lagi araw at gabi sinusugatan niya ang katawan niya. Sumihiyaw siya, lumilikha siya ng takot sa paligid. Ginagapos siya ng mga tao roon, pero natatanggal niya kahit mga kadena.
Dahil sa sobrang lakas ng masamang espiritong nasa kanya. But listen, nung dumating si Jesus sa lugar na yon, itong lalaki, itong binatang ito, na poses ng masamang espiritu, na inaalihan ng masamang espiritu, pagdating ni Jesus sa lugar na yon, bigla siya nagpatira pa kay Jesus, at ang sabi ng demonyo, anong kailangan mo sa akin? Jesus, anak ko dali. Ang ginawa ni Jesus, pinalaya niya yung binata. Nung umalis ang masamang espiritu doon sa binata, ang binata ay naging maayos. Naging maayos ang isip, naging maayos ang kalooban, naging maayos ang kaanyuan. Hindi nga siya nakilala ng mga tao sa paligid. Yan ba yung nakatira sa libingan? Yan ba yung laging nagsusugat ang katawan, humihiyaw? Yan ba yun? Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganyan? Naging matinong-matino, naging malinis, naging mabango. Bakit? Pinalaya ni Jesus. Binago ni Jesus ang buhay. Dating nakatira sa libingan, ngayon nakatira na sa kanilang tamang